Scorpio. This is Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of May. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta ang mga Scorpio? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? This is Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of May. Collective energy ng mga Scorpio, please. Collective energy ng mga Scorpio. Paalala, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Okie-dokie. Let's see. And then, para sa mga reading ha, mas maganda talaga na like, makapag-book kayo in advance. It's really challenging for me na isingit kasi nakaka-drain ng energy. Okie-dokie. PM me for your personal reading, Scorpio. May isang sitwasyon sa buhay mo na sabi mo, teka lang, tambay-tambay lang muna. Diyan ka lang, you're not making any move. In the past, nagkaroon ng mga rush decisions, hindi masyadong napag-isipan. And because of that, okay, you feel trapped. You feel trapped na parang, hindi ko naulitin to. Masyado kang nagmadali sa ganitong sitwasyon, sa ganitong desisyon. Ngayon, sabi mo, parang naging tama ba? And hindi ganun kadali for you to walk away from that situation. No matter how you feel na kailangan ng iwanan at, na parang kumbaga sa kontrata, may tatapusin ka at hindi pwedeng basta-basta mag-walk away. Okay? Pero sabi mo, okay, fine, dyan ka lang. For some of you, this is like kabuhayan, job offer, negosyo na parang naging masyadong mabilis at sabi mo, okay na, nandyan kailangan panindigan, kailangan ayusin. Otherwise, parang mas malaki yung magiging disadvantage or damages or loss para sa'yo. Okay. Nagkaroon ng hindi magandang balita sa ating feminine na nagdala ng confusion. Pero parang hindi na to bagong balita. Sabi mo parang ayaw mo nang makarinig, ayaw mo nang mangialam. Because habang kumukuha ka ng update, I feel this is more of a love situation. Habang may nababalitaan si official feminine, no? Ito na naman tayo sa official feminine. Because I feel may ibang nai-involve dito. Okay? Ito niyan, daming babae. There's a masculine in this connection na parang sabihin natin yung iba ex na, yung iba current situation na parang nanganganib na matapos, okay, mag-end, and meron na namang like bagong love interest. Okay? But there is like an official feminine here na ayaw na niyang masyadong umasa na sa potential ng masculine. And parang naging masyadong mabilis yung desisyon na naging kayo. Tapos later on na-realize nyo na parang teka, parang may mga red flag. But it feels like parang too late para umatras because it could be baka nagsama agad, nabuntis nang wala sa plano, or naipakilala agad sa family, or parang hindi man lang tumagal yung courtship, biglang naging kayo agad. Tapos na-realize mo na parang teka lang, parang ang toxic naman ng masculine na to. Okay? So, may feminine here na umasa siya, hindi lahat. May isang feminine dito na umaasa pa rin na maayos at babalikan siya ni masculine. May isang babae dito na parang wala siyang kaalam-alam na third party siya. May isang feminine dito na pagod na siya, okay? Na ilagay sa third party situation, okay? So, yung isa paalis na, yung isa is parang yung isa talagang nag-walk away na, yung isa currently trying to process kung ano pa talaga, at yung isa is like ipopromote pa lang. Okay? Na parang wala siyang alam na nagdi-deal itong masculine na to sa isang ex-wife, baby mama na hindi pa naman totally tapos yung connection. Okay? Scorpio energy, you feel defeated sa dami ng mga lies sa connection na to. Okay? Meron ka ring iniisip, minamanifest na sana magkaroon na ng like positive transformation ng iyong buhay.
may mga pangako, kasunduan, kontrata sa trabaho, hindi lahat natuloy, deal, kung ano man yan, promotion increase, nasabi mo, Lord, sana naman, no? Kumbaga is, breath of fresh air, please, na parang you're praying kay God na sana maging mas maganda na yung ekonomiya para sa'yo. Okay? Pagdating sa relasyon, medyo magulo to, samot-sari yung energy because may mga multiple feminine energy na na-involve sa connection na to. Sabi ng ating mga Scorpio, ipinaglalaban ang recognition, personal growth. Be careful about ego, ha, na alam naman natin mga Scorpios, matatalino yan and you're very intuitive, but also be open to listen, no, at tignan mo rin yung perspective ng ibang tao because hindi naman as a fixed sign din ako, hindi lahat ng panahon ay tama tayo. Okay, there is a masculine in this connection na hindi siya ready for anything committed, pero parang this is the energy of ready for passion, ready for romance, but not ready for commitment. Ready for, fun and games, but not ready for commitment. Nagkaroon ng paglayo, but may paglayo sa sitwasyon na to, but parang hindi ganun kadali to completely cut all the communication and ties sa relationship na to. Kasi baka nagsasama na, tas hindi ganun kadaling umalis sa bahay, may batang involved na kailangang mag-usap pa rin, or baka involve yung kilala na ng pamilya, tapos ikaw nagmo-move on ka, yung pamilya mo, binabalitaan ka pa tungkol sa tao na to, something like that. Okay? May mga chismis usapan pagdating sa relasyon na to. There's a feminine in this connection na parang tanggap na niya na parang at some point nakita niya ang relasyon na to as a wish fulfillment, pero kung cutting the losses na sige, fine, kung hindi talaga mag-work out, tanggap na ng feminine sa connection na to. Ang hirap i-figure out kasi nakita natin ang daming feminine figure na lumabas dito. But there's a feminine in this connection na sabi niya, at some point nakita niya ang relasyon na to to be like a wish fulfillment, but she's trying to slowly accept, no? Process of acceptance na kung ano man yung ininvest niya na pagmamahal, time, love sa relationship na to, yun na yun. Kumbaga, binigay niya yung love na yun kasi love niya si masculine, but kung hindi nasuklian, sabi niya, okay na, parang slowly she's trying to acknowledge na, kumbaga, sa sumugal ka sa pag-ibig, natalo or nalugi ka. Okay? There's a decision here na also, ang dami kasi, there's also another feminine here na kinukonsider niya yung relationship kay masculine na magpasensya muna, do maraming disagreements, still looking forward to yung positive transformation or potential ng relasyon na to. For now, this is go with the flow, but para sa ating feminine, kung ano man yung mangyari, meron kang plan B, ano ba yung mga susunod na plano mo, just in case na hindi mag-align sa'yo yung mga gusto mo sanang i-manifest about this relationship. Napapagod ka na rin na mag-isip. You might be dealing with a Leo, Gemini, Sag, Aqua. Kapwa mo Scorpio, Pisces, Virgo, Aries. Let's see. The reason for the reading is the Hierophant in reverse. Someone is not ready for commitment. Again, balik tayo dun sa sinabi natin na ready for passion, ready for loving, ready for romance, but not ready for a committed connection. Hindi ready for the kasamang responsibilities na if ever na i-move forward nyo to a more stable commitment. Sinubukan naman na iwasan ang pagtatalo, may mga bagay na non-negotiable, but sabi ng ating mga Scorpio, sige, lalo na sa side ng feminine na sige, may mga ugali siyang hindi mo gusto, but you try to look at the silver lining ng sitwasyon at sabi mo baka naman magbago pa, baka naman pag binitiwan mo tapos napunta siya dun sa bago niya tapos doon siya biglang naging good boy, okay? Sugal yan, potential. Okay, kumbaga sa plano ng bahay may drawing pero may pondo ba talaga? Kaya ba talagang mag-commit at
magbigay ng, what do you call that? Kaya ba talagang mag-invest ng masculine, fully committed sa relationship na to? That is the question. Because ang potential ay, potential lang. Kumbaga sa condo at bahay, pre-selling yan. So, right now, sabi ng feminine sa connection na to, she's trying to detach. Nahahurt siya sa situation dito. Marami siyang gustong sabihin, nagagalit, very emotional. Ingat sa communication. When any communication is emotionally charged, hindi nagiging maganda ang outcome. Nagkakasagutan at nagkakaroon ng exchange ng like mga salitang baka i-regret mo. Someone feels so betrayed sa connection na to. Napakarami daw kasi nungalingan na nangyari. Betrayal, paasa. For some of you, yung feminine ang problema. Okay? Take it how it resonates. Kaya I'm labeling it as like the masculine and the feminine. Even I say na masculine energy to parang the action taker, the giver ng situation. Take it how it resonates. Okay? So, it feels like for some of you, ang nagdala na betrayal ay ang feminine. She's been involved with like isang past connection, baka nagkaroon ng dating asawa na involved pa rin, and then she's dealing with this like a newer person, and then parang nagkakaroon ng mga disagreements, and now may confusion si feminine kung sino ba talaga pipiliin niya. Parang nagkaroon ng revelation or nagkaalaman, and someone is trying to heal from that. Hindi pa naman totally tapos ang sitwasyon na to, but kumbaga is nagkaroon ng revelation. For most of you, this is like the masculine energy na hindi maka-let go sa kanyang baby mama or fiancé or girlfriend na ang daming nagawang hindi maganda, but hindi niya matanggap na nung time na umaayaw na itong feminine na to at may bago ng love life na inaalagaan naman si feminine, hindi matanggap ng baby daddy or the ex-boyfriend, ex-husband na someone is taking care of, tong feminine na to. Okay? So, nagkakaroon dito ng overthinking ang ating mga Scorpio. Ano na ba yung next? Ano yung mga susunod na gagawin? Ano na yung mga plano? Makukuha mo pa ba yung happy, abundant, and harmonious long-term commitment na gusto mo? Especially sa side ng feminine. May nakikita kasi dito ako na parang lost soul energy na hindi naman mean makasakit, but may hinahanap na pag-ibig, may hinahanap na stability, may hinahanap na ideal relationship. And dun sa proseso na yun na may hinahanap, may taong nasasaktan, okay? Because hindi makapag-commit, because someone is always looking for the next best thing or the next best relationship or the next best person. It's like may current connection tapos like still looking around na baka mas okay yun, baka mas maganda yun, baka mas ano yun, ganun, baka mas provider yun, okay? So, kaya dapat talaga bago simulan ang relasyon na pag-usapan, what both of you are ready for, casual ba or committed connection, or ito na ba talaga yung gusto mo, or are you just settling for this connection because ito yung available, okay? Kaiba yun. So, may mga uncertainties about this connection, and because of that, parang may energy of like falling out of love at nagkakatabangan pagdating sa relasyon na to. Wala naman ako nakikitang like totally na magwo-walk away kayo sa isa't isa. But I feel the masculine in this connection would initiate conversation. Woo! Andiyan pa rin si baby daddy, parang ex or hindi pa totally ex. It could be kasal or fiancé na binibitiwan ni feminine, na gusto pa rin bumalik or hindi pa rin makabitaw. But I feel the feminine would choose kung anong tama para sa kanya. Ba't sasabihin ni masculine, kasal tayo o may anak tayo, may pamilya tayo, at i-consider mo yung mga bata para ayusin nyo to. The masculine feels sad
Okay? And sa kagustuhan niyang i-heal to, baka i-love bomb ka ng baby daddy na to. Or like an ex. And because of that, the new person, baka umatras ng konti, sabi niya, okay, family matters, may inaayos kayo, so ayusin niyo muna yan. Sabi nung newer masculine, hindi siya lalaban kasi this is like, yun nga, family situation eh. Ayusin muna. Hindi rin ready itong masculine na to na ipaglaban, lalo na kung, kasi may justice, may kasal, baka daw mademanda or whatever. Okay. Pero sabi ni feminine, sa dami ng naging babae mo, hindi mo pa rin ba ako i-let go? Hindi ba time for me to love again, to have like maayos na relasyon? But sabi nung baby daddy, hindi niya kayang i-let go pa si baby mama, yung nanay ng anak niya, because may family daw sila. But ang nakikita kong katwiran kasi dito ng feminine is sa dami ng naging babae, sikreto at hurtful situation na pinagdaanan niya, kaya si hodang kasal pa yan, gusto na nung baby mama, the empress, the official partner, the wifey na kumalas na. Pagod na siya, napakarami na daw betrayal. And it feels like etong boyfriend, no, yung parang the newer person na dinideal ni feminine, sabi niya, parang, you know, aatras mo na siya. Aalis mo na siya sa picture. Masalimuot. Okay? So, baka for a few, ano lang to ha, for a few population ng ating Scorpio, may pagka-specific yung reading. Okay? So, ayusin mo na to, kasi parang there's a baby daddy or like fiancé, ex-husband, or dating ka-live-in na ipaglalaban ang relasyon. But the feminine, sabi niya, bakit di ka na lang dun sa kabit mo? Di ba masaya kayo? Di ba? Hindi mo yan mabitiwan? Di ba? Di ba? Di ba? Okay? Abangan ang susunod na kabanata. Let's see. For now, medyo bitin yung reading. Yan lang yung nakita ko. Walang masyadong pumasok na money reading, but I feel magfo-focus naman kayo sa kapirahan kabuhayan. But in the next 3 months, okay, for now, hindi ko pa nakita yung talagang malaking manifestation na hinihingi mo kay God. Hindi pa tapos ang relasyon na to. Someone is not ready to let go. Yun yung mahirap, no? Na kahit ilang beses kang sinaktan, eto nga yung sabi. Parang better na daw na magkaroon ng the one that got away kesa yung the one that won't go away, a masculine or a partner na ayaw kang pakawalan, but hindi ka rin naman kayang mahalin ng tama. You know, that's really, really selfish. Na, I feel nakita nung masculine na to na, teka ba, sumasaya tong feminine na to ha, pa-post-post na to ha, parang ano yan, hindi pwede, bumalik ka sa akin dito. Para ano, official masculine. Kung hindi mo rin naman mamahalin ng tama si official feminine, para ano, to gauge kung pogi ka pa, kung in love pa siya sa'yo, kung may control ka pa sa emotions niya. Ayusin yung mga desisyon kasi nakakasakit, no? Lalo na dito parang for some of you may batang involved. But, ang nakikita ko dito is may nararamdaman ako na totoong regrets ng baby daddy, ng official masculine towards the baby mama. Nangihinayang siya. Pero ang tanong ko lang sa'yo, official masculine, oo, nangihinayang ka. Pero again, asan yung commitment? Kaya mo na bang mag-commit na hindi mo nasasaktan si official feminine? Kasi parang ganyan yung dating eh. Oo, may regrets. Pero hanggang saan maaabot ang regrets na yan? Magiging masaya na ba si official feminine or baby mama pagtanggapin ka ulit? Nagbago ka na ba talaga? Bibitiwan mo na ba ang mga third party? Magfo-focus ka na ba sa pagiging provider at leader ng relasyon na to?
If the answer is hindi mo sigurado, or if ang sagot mo ay not yet, then baka hindi ka talaga ready for this committed connection. At baka hindi talaga para sa'yo ang seryosong relasyon. At baka hindi talaga para sa'yo si official feminine, no? Na parang minsan may mga energy na madamot, kaya ka lang hinahabol ay dahil hindi niya matake na yung love na dating binibigay mo sa kanya ay binibigay mo na sa iba. And that's really, really, really selfish. Okay, and that will be the score to Sun Moon Rising.